Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882 September 25. 25. Wait, natantayaan yan Thursday. Kasama ko si Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Nandyan maya-maya si paring Jonathan De La Cruz. Good morning. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Okay. Mapapanood po ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Huwag kalimutan, follow, subscribe, like, share, and comment. Yan, comment, masaya yan. Maski anong issue po, pwede mag-comment dito. Okay? Kahit tungkol dun sa ano ba ito? Kahit saan, pare? Yung sa kulitan sa Senado. Okay. Markoletan. Ay, ano to? Markolet. Ano? Kulitan. Kulitan. Hindi, mamaya. Bawi-bawian. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the Box. Good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Tuwan-tuwa daw. Yung si Kulot. Kulot? Tsaka si British accent. Okay sila, no? May pareho silang mayroong kanilang ano, no? Si British accent. Branding. At tsaka si Kulot. Si Kulot at si British accent. Tatlo pang dating engineers ng DPWH. Ang sabi kahapon ni Justice Secretary Boying Remulla, Jesus Crispin Remulla, na kandidato sa ombudsman. Kapusa, no? Grabe. Protected witness na raw po status
Ano ba yung plural ng status? Stati? Stata. Protected witnesses na raw yan si Kulot, Pacifico Curly Discaya, at si Sara Discaya. Sara Bitoy, Diskaya. Sara Bitoy? Sino Bitoy. si Bitoy? British accent eh, Bitoy. 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 Hindi Bitoy? Hindi. At yung dating mga engineers dyan sa Bulacan, Henry Alcantara. Yan po yung first district engineer. Assistant district engineer, Bryce Hernandez. Bryce Erickson At saka si Hernandez. JP Mendoza. Protected witnesses na rin daw po. Now this is a a bit interesting dahil nung isang araw lang, nagbanggaan si Senator Marcoleta at Senator Sinong Ping. Makuletan? Makulet at si Paano Justice yun? Anong pronunciation? Marcoleta. Makulitan. Nakukulitan ka. Makuletan. Marcolet. Ano paano? Marcolet. Tang Ang hirap twister eh. tuloy. Nabubulol ako. Nagbanggaan sila ni Justice Boying. Remulla. At saka ni... At saka yung mga iba pa At saka senador. nung iba pa. Pero Ano lalo yung na moro-moro? dito, kasi Ilalagay din pala sa witness balik tayo. protection? Oo, kasi sabi... May tanong lang ako. Ano na nangyari sa least guilty? Concept, yung Akala ko bang least least guilty? hindi mo bibigyan ng yan. Yan po, mag-a-apply kayo. Kapag nag-apply kayo, ang gusto ni Marcoleta, automatic witness protect ni Makuletan. Marcolet. Sino Marcolet. Marcoleta pare. Ha? Marcoleta. Makuletan. Ano kulitan? Nalilito ako rito eh. Hindi ba dapat mag-a-apply ka tapos i-evaluate ng DOJ? Ang bilis naman mag-evaluate nito. Hindi, pare. Isang araw They lang. have to show remorse. Anong remorse? Restitution and remorse. Wala na The 2 yun eh. hours. The 2 hours. Wala na yun eh. Wala na ba yun? Wala yun eh. Ba't ganun? Kahapon lang po na-evaluate yung ilan dyan. Aprobado agad. Hindi ko ata type yung ganong klaseng. Di ba dapat i-evaluate mo muna yung cases bago ka mag-decide sino ang ilalagay mo sa witness protection? Ano ba yan? Witness protection racket? Protection racket? Protection racket. Witness protection program. Ayun. Some of the things na kaya i-consider kasi dyan. They have something to bring to the table. Pare. Si Marcolet. They have something to bring to the table. Ano yun? Bumigay sa kakulitan nitong si ano? Hindi ko alam eh. Nakulitan na. Tama na. Nakulitan na. Sige na nga. Okay na nga. Sir, good morning. Good morning, Congressman Jonathan De La Cruz. Protected witness lang. Wala naman yun. Para lang mabigyan sila ng dahil wala pa Teka, yun. hindi ka narinig, Padre. Wala pa ba yan? Para lang mabigyan sila ng ng mga escort pati pamilya. Yun lang. Wala pa protection sa kasunduan yan. pamilya na Kasi wala pang Ano to? Para tumigil lang si Hindi ito Marcoletan? official na Hindi. witness protection Hindi. program. Hindi, wala pa silang hindi pa yung WPP, wala pa sila doon. Hindi, bakit nga bakit i-announce agad yung gano'n? Bakit naka-announce dito? Alam mo namang may sensitive ang publiko sa kaso nitong si Diskaya. Dahil kitang-kita, parang galit na galit eh. Ang pakiramdam ko. Tapos bibigyan mong announcement na ganyan. Ayos lusot. Ganun, oo. Oo, hindi naiibsan. Well, galit ng bayan. maybe yan ang sinasabi ng mga iba. Kaya lang ito, marami kasing alam ito. And it's not just na nga. within this They administration. have something to bring to the table. Ngayon, pare. Ayan. ang the fact na naglabas sila ng nag-sign siya ng affidavit at lahat, they will have to take a look at what he said or they said. Pareho sila, mag-asawa. Kasi, sinabi nga nila, 2012 pa sila nangungontrata. And then, nangungontrata lang. lumaki sila ng katakot-takot from the time ng 2016 Okay. up to the present. Ang nasabi po ni Secretary Yeah, Boying kahapon, paalala lang, doon sa mga nagagalit na, kasi inuulan na tayo ng text. Ang sabi po ni Secretary Boying, sa Friday, ibig sabihin, bukas, ay babalik itong Diskaya, mga Diskaya, sa DOJ for
additional evaluation. Ganun yan. Hindi, bringing In documents other and words, notes. mali ang report. Oh, bring the Ang reports. report po ay nag-apply sila ang WPP. protected witness status. Mm. Ini-evaluate yung kanilang application. Yes. Ang sinabi po ng mga reports, ginawa na, sinali na sila sa Oo, witness protection projected program, witness which is status, wrong. protected witness witness status, yan. protected witness status. Tapos ayun ang mga pangalan nila are now covered by the program. So parang So definitive eh. pag-uusapan Pag-uusapan pa. Tag-uusapan pa pala, hindi pa to Kasi official. nagagalit ang least guilty daw. Ano na nangyari sa Hindi. least guilty? Kasi ano yan eh, they will have to sign an agreement with the Doon sa agreement po na yun, nandun Nakalagay na lahat nakaloob yung mga conditionalities. Siguro dapat ito. or ang tawag diyan kasi Nung nag-press briefing siguro si Secretary ano yung Romulia, deal? Diba? dapat sinabi na niya na Yep. okay, wala pang until and when they provide the evidence such as ledgers and records. Hindi, ginakol na nga ng Ginakol media. ng media yun. Yun ang Sinabi nakakapagtaka rin doon. naman niya yun. Tingnan ko Hindi nga sa ba tapos pahayagan ito? namin Hindi kung ba nandiyan tapos? kultura. Parang ganun. Ang sabi kasi, galit na galit si Markulitan eh. Oo, hindi. Makulitan. Nakulitan na sa kanya, mali. Makulitan. It has nothing to do with him. Ano yan? Binabago mo batas? Ba't kailangan ng restitution? Hindi. Kasama pa rin, as a matter of fact. Kasama po sa deal yan. Kasama sa deal yan. Pag pinag-usapan nila yung deal, Oo. kailangan itong mga diskaya meron ibigay sa Yes. gobyerno. At yun po hindi na nakasaad sa batas yun. Ibabalik. Pare-parehong report ng mga dyaryo has granted. Tapos protected witness status, ganun sila. Kasi hindi nila inisip o kaya hindi nila pinakinggan yung last terms. Yan ang problema dyan sa Kaya dyaryo. dapat inuna muna yung term siguro. But then again, alam mo naman sa dyaryo, kunin muna yung Hindi, anggulong may dugo. ang kanilang anggulo dyan, ito na. Parang ganun. Okay, dito po ang punto. Tungkol dito sa dalawang issue rito no. Sino yung least guilty? Tapos merong restitution. Ang kay Markulitan. Ano ba pangalan noon, pare? Rodent Markulitan. Marcolecta daw. Marcolecta? Hindi. Kakalito naman Mali ito mga sinasabi nyo eh. Yun daw restitution, hindi kasama sa batas yan. And therefore, bakit mo nire-require? Hindi, rini-require pa rin. Pinapalitan mo ang batas, boy. Okay? Oo. Eto naman si umextra na palpak, si Erwin Tulfo. Let's bend the law. Yan ang pinakawalang kakwenta-kwenta. A little knowledge is a dangerous thing. Ibig niya sabihin doon, kapag hindi nakalagay sa batas, ibig sabihin ba noon, hindi na requirement yun? Pwede po maglagay ng requirement ang DOJ. Yes. Nung kapag sila ay kasi may negosasyon yan. Oo, may negosasyon yan. Deal making nga yan eh. Ang tawag dyan yung, anong tawag dyan sa Amerika? May tawag sila dyan eh. Bargain? Ano to? Plea Plea bargain. bargain. Parang plea bargain. Parang plea bargain. Meron pong mga kasunduan na gagawin. Pero i-assess nung district attorney o prosecutor. Yes. In this case, ano it's ba the yung DOJ. ibinabargain mo? So, Wala yan. Meron What are you kami. telling? Kasi number one, hindi lang yung tungkol sa least guilty. Number one, yung bang testimony mo will enhance the case of government. Number one. Number one yan. At sino lamang ba yung kanyang tinuturo? Kailangan ka ba? In other words, kailangan ba yung testimony mo? Baka nasabi na yan, iba yan. Wala kang bagong sinasabi. Wala kang bagong sinabi. Baka wala kang At bagong saka, dokumento. number one yun. Number one yun. Least guilty ka number ba? two, ikaw ba ay sapsap o balyena ka o bangus ka o ano ka? Yung ganun. Fingerling. O fingerling. Oo. Alamang. Yan. Baka nag-uumpisa ka pa lang, wala na. Di ba? Baka ikaw ay pating. Oo. Kung pating ka, ibang klase yan. usapan yan. Yung ganong klase. And then, Ito, hindi lang pating to eh. Buhaya pa to eh. So, Grabing buhaya dito. tapos, number three, ay, Ikaw ba ay may nagsoli ng payong? magsasauli ka ba ng payong o isasauli yung mo? payong ba, isosoli mo? Yung payong lang ba isasauli mo yung Rolls Royce? May ganun na question eh. Ay, hindi pwedeng
Ano, payong? Ano akala mo sa amin? Magpapayong lang kami? Hindi. Yang payong po na yan, may tatak yan ng Bentley, BB, Hindi. Rolls-Royce. Hindi namin Ara-ara kailangan pala. yung payong. Marami kaming Marami payong kayong dito. payong. Ang kailangan namin Golf eh, kami. Bakit Marami sa kaming simula agad, wala pang case build-up, kung sino yung nasa witness protection na, pinag-uusapan. Oo, nagkikis build up Baliktad pa na to. ata. Oo, nagkikis build up Baligtad pa na po tayo. ito nangyayaring ito. Hmm. Dapat meron ka ng kaso, tapos titignan mo, ito ang mga posible. Ito ang mga pwede nating gawing witness. So, tapos na yung investigation mo. At saka ka ngayon magbabargain kung sino magwi-witness. Hindi ko mo nag-apply, tanggap agad. Hindi. Ganun ang gusto ni Kulitan. Oo. Ayan. Kolekta. Ni Mark Collecta. Ano? Kolita. Ano? Mark Colet. Makulit. Ano? Kakalito eh. Ngayon, kaya yung mga yan, halimbawa yung mga engineers pati yung pero mas mga engineers, meron silang mga dokumento. Bakit ang aga mag-apply May ng mga... computer pa nga Hindi, isa. mayroon silang dokumento, may computer, etc. okay. Eh baka pagpunta nila doon para kunin nila yon yung mga patayin sila. Something like that. Ganito ang alam ko dyan, pare. Kakasuhan muna lahat dyan. At saka, i-entertain yung application. Oo. Ang eto, wala pang kaso, nag-apply na lahat Hindi, ng witness protection. the only reason why they are being given protection at this point kasi rini-recover nila yung mga dokumento, lahat, etc. They are being kasi baka pag nagkaroon na ng at saka nagka-case build up ito eh. Kasi pag nagkaroon na ng kaso, baka yung iba sa kanila ang tingin ng judge bailable, ikaw hindi. Yung may mga ganun na workout. Pero may mga lawyer nag-comment. Alam nyo po, yung restitution, maski hindi explicitly yes, sa batas, yes. dahil merong good faith Good na faith yan, sinasabi. good faith. Pwede sabihin ng DOJ, yan ang aming tatanggapin na sign of good faith. Sa inyo. Ibalik mo yung ninakaw nyo. Oo. Di ba? So, piloso yung, wala naman sa batas yan eh. Hindi, wala yun. Yan eh. There is- So ngayon, nasa witness protection There program. is a moral obligation on the part of government to recover. Kasi alam namin kumita kayo nang wala sa lugar eh. Bago pa magkaroon ng court kasi sinabi na nga ni Senadora Risa Ontiveros, binasa na niya 'yon. Sabi ni Senator Cuneta, Kolekta. hindi, si Kulit, Senator Cuneta, Francis Cuneta, Pangilinan. Kiko, Kiko. Pangilinan. Pangilinan. Abogado to. Mm. Wala naman daw batas na nagsasabi kapag ikaw ay nagnakaw, kailangan mo ibalik yung iyong ninakaw. Walang batas na gano'n. Well, it is not required by under the law. Ha? Walang batas na ikaw ang nagnakaw na dapat ibalik mo yung ninakaw mo. Ganun ba yun, pare? Ganun ba? Talaga? Hindi, Totoo ba yung sinasabi ni Senator hindi, yung Sharon? kasi Sharon Pangilinan? there are two stages kasi dito eh. One is the yung preliminary investigation and everything, and then you go to court for purposes of filing a complaint. The other one is yung sa court na mismo. In our case, usually ang nag-ano ng restitution at the level of the court na. Dito hindi, prior pa yan. Hindi, sa isang banda sinabi rin kasi ni Kiko. Okay, walang batas, pero wala rin batas that prevents you from returning. Yes. Right. And therefore, Kumbaga, ang sabi ng batas, kung quiet siya doon, hindi ibig sabihin, ikaw pag nagnakaw ka, wag mo na ibalik. Walang sinasabi Hindi naman ganun. sinasabing ganun ng Meanwhile, batas. Yun ang sinasabi. Meanwhile, it would help Yun the ang sabi case ni Cunita. as a sign of good faith to return. kasi yung sinasabi ni Secretary of Justice. yung sinasabi ni Senator Marcoleta, minimum requirements yun. These are the minimum requirements for you to be enrolled in the witness protection So, program. tapos, medyo maganda rin yung sinabi ni Senator Pangilinan. Maski walang batas requiring for you to The return. restitution. Ang gobyerno po, habang pag ini-implement yung programa na yan, meron silang implementation Yes, program. yes. Doon sa implementation program na They can yun, put doon those po. things. Kaya ako noon, si Boying, sinabi ko kay Marcoleta, hindi pa po namin pinag-uusapan.
Pwede sila mag-apply. Pero whether we accept it or Or not, reject it, is saka another. pa yun. Yes, saka pa yun. Matagal pa yun. Which is what's happening. Para matigil lang si That would have Marcolitan. been a better response. So. Wala pa tayo sa... pero hindi, nag-announce na eh. Which Tapos is pare-pareho sila ng mga dyaryo na yun ang sinabi. Nag-announce Oo, na. eh. So meron ngayong mga komento-komento. Ano yan? Nagdramahan Nagkaroon lang na kayo. ng protection racket? Hindi, Yung hindi. witness protection? It's not true. Ganun nga ang speculation. Ganon na speculation. Paano ipaliliwanag yan? Galit na nga. Dito sa mga pare. Grabe. Yung anak ni Saldico. Totoo ba yun, pare? That's really his son. Anong ginawa? Well, apparently, they had been estranged for quite some time. Mula daw nung nagpolitiko yung tatay Yung niya. anak niya, nagsalita Sinabi na... sa social media. Yan, oo. Ano sinabi Kaya niya? by your quote mo na verbatim na lang. na ano daw, kinahihiya niya yung tatay In a niya. nutshell. In a nutshell. So this is the Bebot Alvarez Denounce father over flood control scandal. Ang pangalan po yan, Michael Elisco. I can understand the rage of the Philippine Nag-post people. po siya sa social media at yun ang kanyang sinabi. This is essentially the same theme na yung anak naman ni dating Speaker Alvarez bago nag-eleksyon. Ganun ba? Yan din na sinabi. There was something like that. They're also estranged. Strange. Si May naman at si Archie hindi naman strange. Hindi mangyayari yan. They don't have a son. They don't have anybody. Ang sabi niya, kaya raw sila nagkaroon ng alitan ng tatay niya nung naging politiko na yung tatay niya. Ano ba yung trabaho ng batang yan? Ano ba siya? Hindi naman politika. Hindi. The apple did not fall close to the tree. Ano man trabaho niya? Siguro negosyante to. Okay. Ang problema yung mga ganyan na mga statement na napapaanot lang. Oo You do not get into the history of the whole Sa thing. social media pa na. Social media pa at lahat. Pero siyempre, sensational yung Yeah, sinabi of niya. course. It is very... Ngayon, kaya balita to dahil anak ito. Yes. Okay. Because At the same time, sinabi po ng ni D-Zone, yung mga eroplano, kasi grabe naman to. let it be made very, very clear. Yung mga anecdotal lang naman ito, there's no etc. The cases that were brought against Saldico, hindi lang nung naging politiko siya. Hindi pa naman siya politiko nung nagkaroon ng mga, di ba? Tulay-tulay? Mga tulay-tulay, yung mga tungkol doon sa mga programa. Noong pa man, meron ng record ito. Meron siyang record. Up to the point na nagkaroon ngayon tungkol dyan sa mga computer, etc. Before that. Pati Parmalin, nakasama siya eh. Pati doon sa mga COVID materials, kasama rin. Sa importation nga na isda, kasama. Precisely nga. Ang ibig sabihin ko, itong Michael, okay lang yan, nagsalita ka. And Si Ellis. Maganda naman na ikaw na, gusto mong magbagong buhay or something, you come out with a new moral for yourself. Pero kung ako yun, bilang anak, at magsasalita ka ganyan sa publiko, condemning your father. Medyo yan. Kung ako, dapat yung kinonsulta niya muna yung pamilya niya. Yes. Malaking bagay yan eh. Ngayon, sikat ka, tama, mamahalin ka ng taong bayan. Pero at the end of the day, at the end of the day, it's still your relationship with your family. Yan ang magandang dyan. Pwede siya to clear his conscience. Mag-witness ka. Kesa sa mag-a-announce kang ganyan ng public, babanatan you're mo. just stoking the fire Yes. of Rage. yung pong anger ng taong bayan. Against your father. Baka naman wala siyang i-witness. Wala siya alam? Well, yung inner workings Kung kung talaga may seryoso corruption siya, talaga, doon sa hindi niya alam. na binabagabag siya ng konsensya.
Kaya sila na baka yung estrangement nila Unang-una. ibang-iba Unang-una, yun eh. I'm sure he was a beneficiary, continues to be a beneficiary of the fruits of his father's Hindi ko alam. Hindi, I'm sure. I wouldn't know. Fruits of his father's, businesses. Di ba? What a way to put it. Naabot ang kalimami kahit pa paano. Hindi One naman way or sila- the other, One way Brad. or the other. Mahigit almost $75 million daw po ang mga luxury jets nitong si Elizalde ko. Ayan, actually, alam ko na yun. Ah? Nung pa yan, Kinikwento na ni... Ang ginamit daw, nasa Portugal na raw. Oo. At ang ginamit, Learjet, yes. na napakamahal nun, pare. Learjet. Ang gusto ko malaman, sino nagbenta sa kanya niyan eh. Sino Yun kumita ang ng maganda, komisyon. oo. Pagkatapos, may mga fotong kumalat sa text. Hmm. Yung bahay nitong si Congressman Saldico, Oo. dyan sa Valle Verde 6, ay balot ng tarpaulin. At Yes. At napakataas. Oo. Kulay Yes. puti. Yes. Actually, hindi lang At tapos naman siya. mayroong pong truck, Truck na nakasarada. cargo truck. At naglo-load ng mga kahon. Baka naman may construction lang doon, pare. Di ba dati pag Kahon? nung Construction, nag-construction ka, di ba may trapalyan na Hindi, yung kahon na sitahin niloload ka sa sa Valle truck. Verde, napaka-stricto pa nila. Ang sabi siguro, baka naman donation doon sa mga nasa lanta ng bagyo. Hindi malayo. Hindi malayo. Hindi malayo yan. Yung mga lumang Gucci. Yung mga lumang... Lalo ngayon na yung mga lumang Hermes. papasok itong si Opong Lumang Prada. Baka sa naman i-donate Bicol. Papasok sa Bicol. sa Bicol. Baka may Baka donation mayroong, sa... ano doon. Yan, yung mga... It's a... Yun naman nagsasabi, baka yung kahon na yun ay puro cash ang laman. wala Ay, kayong- mahirap po sabihin. Wala kayong Mahirap, proof. mahirap. Wag ganon. Yung mga naman nagsasabi, anong ginagawa ng mga otoridad, ba't pinapayagan yan? Ay, di bahay niya yun eh. Valle Verde is an exclusive paano ang subdivision. AMLC? Wala kasing kaso po. Wala sa kaso Saldi eh. ko. Yung AMLC, wala. Pero talagang bantad na to eh, di ba? Kahit na usap-usapan Maski na siya. na ano bang pero sabihin mo ngayon, talagang wala na yan. patay na. Hindi na niya papansinin po yung mga kahihiyan, konsensya, wala na. So kaya ang dapat kumilos dito ang authorities. Mabilisan. Kung Kung walang file ng charges. kung nagkaka-loadan na po ng mga donation sa mga nabagyo, di ba? Tatanggapin kaya ng mga kawawang tao? Bakit naman hindi? Gucci? Tatanggapin ko ang t-shirt na may Gucci sa Ganon? dibdib, pare. Ayaw mo. Hindi t-shirt yan. Hindi ba? Hindi. Mga pagkain yan, mga delata. Okay. Ayan. Galing sa bahay. Yan, gan sa bahay. yan. Galing sa bahay. Marami siya stock ng nila. Oo. Malay mo kung yung margarine, pagbukas mo, ano pala, 1,000 ang laman ng mga ano. Stock. Aha. Tapos, marami po sumasawsaw ngayon. Dami. Ang dami. Ay! Sausawan blues. Blues, yan. Ang masarap dyan, kung yung sausawan, suka at lalagyan mo ng bawang, Ayan. konting paminta, Ayan. or sile. Depende kung Depende anong kasi tolerance yung- mo sa anghang. Ano? At saka- Yan ang masarap na sausaw. Yung Ano ba bawang yan? medyo gaganyanin mo ng kutsilyo. Plak! Yang! Oo. Hindi, Kung tutulog mo siya, matatanggal ang depende katas. nga, Sige, depende sa ano mo yan. Kasi ano ba yan? Belly ba yan? O ano ba yung isasaw? ano ba yan? Kailangan manuot Isasaw sa talaga manok yung ba ano. yan? O what? Maraming sumasawsaw. Dami. Super sausaw ngayon. Sausawan ngayon. This is the time for sausawan. Every Tom, Dick, and Harry Every Tom, Dick, and Harry nagsasawsawan. will come Ano out daw with yan? May protection din ba daw si Saldi? Wala nga kaso pa eh. Ayun. Mag-file na kayo ng kaso kung gusto nyo. Di ba? Kasuhan Ganun na. lang yan eh. Hindi, Kasuhan. it's up to the DOJ naman yun. No. The DOJ cannot ano eh. Cannot just come Na walang out with- investigation. Na walang investigation eh. Paano yun? So yung ICI. Kailangan. Hindi ba automatic yung kapag sinabi ni Bryce? Si Bryce Alcantara ba? Hindi. Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez. Sino si Alcantara? Sinabi niya, Henry. dinawit niya na si Ko eh. Oo Hindi nga. ba pwedeng kasuhan na yun? Ay, hindi. Para... Nasa ano yun? Orang AMLC, hindi ba pwedeng i-freeze? Asa ka pa. Ano ba yung Nag-freeze fini-freeze na. ng AMLC? Nag-freeze na. Assets. Hindi Hindi, kasama hindi. yung bahay. Hindi kasama yung bahay. Yung NBI nag-file na. Yung NBI nag-file na. Kaya nagkaroon ng petition for freeze. Nasa AMLC. NBI yun.
Pero ba, may construction kaya tinakpan ng tarpaulin? Oo, di ba? Wala daw eh. Walang construction eh. Wala. Sa mga taga Valle Verde 6. Mga taga Valle Verde. Ang iingay sa social media, yung mga kaibigan ko. Kasi meron kami association eh. Tsaka, ng mga- alam mo sa Valle Verde tuwing alas 5, naglalakad ang mga tao, kinukunan nila ng trato. Dami puto. Daming Kulay puto. puti pa yung tarpaulin eh. Yung bahay ng kaibigan namin, just across eh. Yan yun eh. Yan yung Kita-kita. Oo. Kita-kita yung mga Gucci o yung mga Hindi, yung Louis Vuitton? trapal. Trapal lang. Ayan. Nawala po doon yung mga Learjet. Ay, hindi Kasi ho pwede. Hindi Hindi pwede. pwede yun. mag-landing doon. Hindi pwede. Yung mga yate, yung mga... wala. Yung wala doon. Gets nyo? Gets? Yeah. Gets nyo? Gets? So Gucci lang yan. Tsaka. 8:33 na umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 88. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Yes. Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Oo. Hindi po pwedeng mag-request daw ng makalan o ng Kabyar. ng kabyar doon sa ipadadala ni Saldico sa Yes. mga nasalanta ng Wala. bagyo. Wag naman. Hindi po pwedeng mag-request. Oo. Baka akala nyo, yan, sky's the limit. Oo. Hindi. Limited lang po yung nando doon. Oo. Tsaka hindi pa po, kinumpis ka pa nga yung, yung mga expose nasalanta. ni Chubibo. Oo. 75 million worth of airplanes, Air- helicopter. Yan. Yung fleet. Ibig yung sabihin nun ba, kumpiskado na yan o ano lang? Wala. Hindi. Press release. Pabibo. Press release. Ito daw pong sila Diskaya ay mahigit 200 million pesos ang halaga ng kanilang mga sasakyan. Malit yun. 100 Ay, million. kulang yun. Maliit yun. Malit yun. 48 eh. Hindi, sasakyan pa lang yun. Oo nga. Yung, buta, mga, Underestimated? pare, Rolls Royce, magkano yun? Dalawa. Underestimated. Underestimate yan. Ang LTO daw po ay, yan na po. Yan na. Tinetrace ang mga sasakyan nitong mga tao ito. Pero nagsalita na yung kaap eh. Ay, hindi. Marina pala nagsalita. Yung yate. Na yung mga yate, wala raw nakapangalan doon sa mga high profile. Persons of interest. Ayan. Ganun ba yun? 26 individuals daw po yan. Alam mo yung paring Conrad, paring Joel, ito nangyayari nito, pag hindi mo nakuha yung mga dokumento at lahat, parang papasok sa mini lang to. At kasi, ang sinasabi ko ganito, nakakonsentrate tayo sa Bulacan, okay. Pero, nationwide ito, Dyan. At saka hindi lang flood control. At saka hindi lang flood control. Ganun po kalala. Oo. Ang concentration ngayon sa Bulacan, Nakakalusot na yung mga... saka yung mga contractor lang, halimbawa Diskaya. Paano yung mga... Have you heard of the name Charlie Gonzales? Yes. Ha? Mga ganun po, Ito raw, may mga pinangalanan si Chubibo. Si Cho. Na iba pang may mga, Lifestyle problems. lifestyle. Regional Yung directors. halimbawa, Robert Texon, Yan. Imperio. Ano siya? Robert Texon Imperio, IM Construction. Yun daw nakalistang mga sasakyan niya worth 53 million. Okay. Si Bryce Hernandez, worth 35 million. Ito ata yung nag-surrender ng nag-surrender Lamborghini. Lamborghini na Uros. At saka yung Ano pa? GMC. Yung merong... GMC mura lang. Ano lang. Yung merong 12 Audi yata. na Spider, di ba? Ay, hindi pala DPWH, sa Energy pala yun. Energy yun. Audi na. Meron lang daw nakiparada sa kanya. Ayan. Nung lumabas, nakunan kasi. Nakaparada. Pinarada lang ho sana. Nakiparada lang doon sa kanya. Galing ano? Mm. Yung mga ganyang palusot, pare, pasok. Kung ikaw ay prosecutor, pasok ba yung mga ganyan? Kung ikaw ay ombudsman, pasok ba yung mga ganyang palusot? Ganun nakiparada. Okay. Nakiparada, Sige. magaling. Okay. Bumili siya ng Audi na worth Spider. Spider.
na sobrang pinakamahal na sasakyan na Audi yan, wala siyang garahe. Puno na yung garahe niya. Puno na yung garahe. Ayun. Nilagyan niya ng sala set kasi doon eh. Kaya... mag-alis ka na isa sa sasakyan doon, tapos iparada mo yung Audi mo. Di ba? Bakit ka makikiparada? At kung ako naman yung government official na yon, bakit ako pumayag? Na nakiparada ka. Masisira pangalan ko dyan, pare. Maski ba... government official yung pinaradahan. Masisira pangalan ko Labo naman dyan. yun, pare. Masisira pangalan ko. Di ba? Hindi. Dapat ako tumayo mahirap ka. kung paparada ng ganyan. Kung may mangyari dyan, di sa cargo ko pa. Sa hirap nun ah. Lumalabas nga yung kasinungalingan eh. Kapag Overnight. in-analyze mo ng Brad, Overnight. overnight lang ito naman. May ganun ba? Pagbigyan mo Overnight naman lang. ako. Hindi, linggo nakita doon sa... Hindi ako makakauwi eh. Baka ako, ano yun ni Mrs. na Yan. ginasto ko yung pera eh. Pare, sa'yo nang muna ipaparada. Diyan ko muna ipapalagay. Sally Nicolas Santos ng Sims Yan. Construction Trading. Okay. Marami pang iba po. Ha? Meron din nilabas si Cho na ano eh, yung mga DPWS officials, lifestyle niya. Lifestyle. Oo. Pero ito, mga contractor tong kanyang binulgar ngayon. Okay. Sino pa yan? Dahil sa LTO. So, pumapil na ngayon ng LTO. Oh, yes. Nalaman na yung on top mga... of the situation. on top Matagal of- na Pero, namin minamanmanan po yan. Loko rin itong mga to, pinangalan nila sa sarili nila yan. Mahina. Mahina. Hindi, pero yung mga eroplano ni Saldico ay nakapangalan po sa kapatid. Kaya yun yung sinasabi ng iba, bakit ang freeze nyo? Yung accounts lang. Nung suspect. Nilalagay nila sa pangalan ng kamag-anak o ng ano, di ba? Kamag-anak. Napakasalimuot nito. Mm. Kaya kailangan masinop at masigasig ang AMLC. Case build-up yan, nantindi yan. That I don't think they're equipped or they have the manpower or the technology. Tahimik nga or the ang tawag dito? The core competence to embark on such a pare. By the way, major itong mga undertaking. itong mga information nito, baka ngayon nag-uumpisa na o mag-uumpisa na yung mamaya yung sa kay Senate, Robert Bernardo, mawawalis lahat yung mga yan. Kasi maraming irrevelasyon na dadalhin daw eh. Totoo ba? Sabi nila. So we'll find out. Bernardo, Yusek. Ba't si Bonoan hindi nagsasabi? Hindi, sinabi, naka-ano na siya eh. Nakademanda na ba siya? Nakademanda na sila. May kaso na si Bonoan. Hindi pa naka-build up. Eto, yung COA kasi po, yung lipana ng COA. Mukhang na-involved yung pangalan niya, nadawit, Mario Lipana, ng Commission on Audit. Dinawit ni, di ba, Alcantara. Oo. At saka yung isang dating congressman, Uy. Oo. Ito hindi pwedeng tanggalin lang mang to di ba? COA Impeachable official. Ano ibig sabihin nun? You have to file an impeachment case. Para matanggal? Yes. Oh my God. Constitutional office yan eh. Hindi siya appointive Ang asawa daw po nitong si Mario Lipana ay mayroong construction company. At ang sinasabi po, ang usap-usapan ay kasama yan. Yang COA, kasama sa racket. Kasi ino-audit yan eh. Okay, true. Sila ang taga, Pero bantay niyan. the question comes in, nung bang nag-asawa kayo, nung pa lang siya nagkaroon ng construction o even before that, contractor na ito? Why does that make a difference? That makes some kind of difference. Okay. Kasi contractor na siya dati. Tas? Ngayon, nangungontrata pa rin siya. May agreement ba kayo? Hindi, kasi parin Jonathan, ang testimony nitong si Alcantara, si Lipana mismo ang lumapit sa kanya. Yun ang... Kasi magkaiba yung... Meron na siya... And offered his expertise. At hinihingi ang listahan ng lahat ng flood control projects sa Bulacan. Ayun.
That's another Baka Kasi Ibang usapan. Baka yun. nag-iimbestiga siya. Ha? nag-iimbestiga siya. Oo. Baka nag-iimbestiga siya. Tapos daw, kumuha siya ng 1.4, si Lipana mismo, hindi yung asawa, ng 1.4 billion budget allocation para doon sa mga project. Ayan. Siya mismo sila ang lumakad. Naglakad. Mali siya Hindi doon. niya trabaho yun Tumulong siya sa mga kababayan sa Bulacan. Kailangan on their behalf. But that's still not your job. Medyo problematic yun. Hindi, tumulong ako eh. Masama ba akong tumulong sa aking mga kababayan? Hindi raw niya po alam kung ano na Dapat nangyari nasa doon sa lugar. mga project. Ayan. Pero sa kanyang Sa kanyang pakiwari. pakiwari. Red flag na yung lumapit itong si Lipana. Ayan. Kasi that's not your job eh. Yung bang... Ang kanila pong ay Olympus Mining and Builders Group. Maraming kontrata daw yan sa Bulacan. Ayan, tingnan natin. That needs to be established. Sandali, let me get a hold lang, a grasp nitong proseso rito. I'm just thinking, nagtanong siya ano yung mga project niyo sa Bulacan, and then he was able to secure, secure from whom, from where, yung allocation. Now, ang siguro ang katanungan sa isip ko, how does that work? Bakit siya magkakaroon ng clout dito sa nilapitan niya sila bilang COA na gano'n? Bakit? Pare. Di ba ang COA ina-assign ka, hindi ka naman basta assign yourself to a certain case. Ito. Hindi, pare head dyan eh. Happy siya, hindi siya Ang COA, there are two commissioners and a parang chairman. BIR, i-assign ka di ba? Hindi. Ngayon, importanteng part ng project ang COA. Okay. Yes. Kasi yung audit. Post-audit pati. Tama ba ginawa o tama? Yes. Ayan, dyan nagkakaroon. They will sign off. In other words, sign May off. proseso yan eh. At tapos, yung LGU, pipirma ng i-accept nila. Sign off. Acceptance naman There is a yun. sign off. Ang So, tanong ko, sa assign ka ba pagkatapos- sa Bulacan? Hindi ka ba assign sa Visayas? Hindi, all over nga sila. all over. Commissioner to eh. That stretches yourself pretty thin, ano? Pero I suppose, isa pang kailang amendahan dyan pa rin. So, gano'n ang galing. That opens up a can of worms sa investigasyon. Yan na nga. Yan yung mga sistema dapat i-review ni Chubibo. Di ba? Paano nagkakaroon ng kontrata yung mga contractors na yung asawa matataas ang posisyon sa gobyerno? Is there a way to prevent that? Parang Jonathan. Yung nga yung problema eh. How can you work it out? Paano eh? Kaya kailangan examinin yan eh. Imbes na punta ng Benguet eh. Halimbawa ko, dati na akong kontraktor. Nakapangasawa ako ng mayaman. Yung mayaman na kaasawa na ngayon, napasok sa gobyerno. Paano yun? Tapos nakakuha ko ng kontrata sa gobyerno. Full disclosure siguro. Yun lang. Importante yun. Wala naman full disclosure. I understand what you're saying. Importante yun. Ako may kakilala ko, kolumnista siya. Pero kung ako may naman asawa siya na-appoint na isang mataas na Mataas posisyon. posisyon. Panahon ni, ewan ko, nakalimutan. There was a time, sabi niya, may mga lumalapit sa kanya na, teka, dati, ba't ako nilalapitan ng mga to? Kolumnista lang naman ako. Dahil nga... Saan siya kolumnista muna? Malalaman nyo na kung ganun. Pero right there and then, this guy is really above board sa kanya, yung misis niya. Sorry, Hindi ako pwede dyan. In fact, ni Kape, ako magbabayad yan. Sorry, hindi talaga pwede. Ganun sila. Hindi naman ako yan. Hindi. Kasi wala naman sa posisyon yung misis ko eh. Hindi naman Pareho mundyaryo nung araw. Eto po, ang ombudsman, iniimbestigahan ito si Lipana. Paano yun, pare? Kung constitutional body, pwede maimbestigahan ng ombudsman yun? Yes, anybody. Investigasyon lang naman. Patapos, kung ano mangyayari doon sa kanilang case build-up, then they can file. If it is if the person involved is a constitutional body, impeachable position, you file it before Congress. Sa Congress. Ayan. Okay. Pero ewan ko kung may mangyayari. Yung ICI medyo sinurrender na raw ng House
Lahat ng Lahat ng dokumento. dokumento. Yeah, binigay na ni And Speaker. that is good. Kasi sinabi na ni Speaker, malabo tayo. okay na. Hindi tayo Huwag na pwede. tayong sumama Oo, dyan sa oo, ano. oo. Let's proceed with the systems and what can be done in aid of legislation. Yun ang kanya. Huwag na tayo sumama dyan sa investigation na. Bigyan natin whatever we were able to Okay. gather. And for all intents and Hindi, purposes, kailangan nila asikasuhin yung budget. Yes, that's Oo. Yeah. Plenary na yung budget at marami pa pong butas. Nagdedebate na butas ngayon. yung budget. Nagdedebate na sa plenary ngayon. Mag-Oktubre na. Yes. And Paano for ba all yan? intents and purposes, baka ganyan din ang rutang puntahan ng Senado, i-turn over. Hindi, sabi ganyan. ni Senator Ping. Oo. Sabi Sa- na sabi Senate ni- President. Dalawa na lang. Tito Soto pala. Senate President, Senate sinabi niya. President. So, chance ICI now will be in the forefront of Yes, this investigation. ICI now. At magkakaroon na po yan parang halos news blackout. Yes. Right. Oo. Dahil ang dahilan ng Oo. ICI, Oo. para naming ina-announce, o tumakas na kayo. Oo, hindi. Ano to, O investigation itakas to. nyo na lahat ng pera Walang nyo. grandstanding na dito. Wala na. Tsaka, meron ng bagong Director General ba tawag doon? Na inappoint si President, yung dating dating Supreme Court Administrator? administrator. Siya na daw ang Director General ng ICI. Sino? Teka hanapin ko yan. Yung mga taga-subaybay tayo nagsasabi, ba't ang tagal natin sa Bulacan? Pwede bang Kaya lumipat-lipat? nga, Dahil hindi, sila, meron kami dito. Sinabi na nga. Oo. Kaya nga, hindi, tuloy-tuloy naman yung isumbong sa Pangulo. Okay. So you can put all of your Oo, kahit saan pa observations yan. doon sa Yung pong sa Bulacan, kaya yan, Nagkaroon there's ng an ganyan. explanation. Kasi sobrang garapal. Ang nangyari. At lahat ng taga-Bulacan alam. Oo. Galit na galit. Tapos baha ng baha sa Bulacan. Pero ang laki pala ng ibinuhos na flood control dyan. Bulacan pa lang yun. Bulacan pa lang yun. Paano yung Bicol? Lalo yung Bicol, Pampanga. Ang dami. Paano yung Davao? Davao, lahat. Sa Ilocos ba? Wala. Meron din. Oo. Meron din flood control projects doon. Pero I understand okay naman wala namang ghost. Sa Paranaque Walang din, hindi pala probinsya Paranaque. Pero Paranaque, Las marami. Piñas, marami. Paranaque, Las Piñas in between, marami yan. Marami yan. Not only flood control. Roads and bridges, Ah. etc. Sino yung Director General na yan? Sino nga? Meron daw nakikinig sa atin na taga Malacanang. Yes. Kindly relay sa Carambola daw na yung asawa nitong si Mario Lipana ay nominee rin ng vendors party list. Ano Yes. ibig sabihin ng vendors party Yan list? yung sa party list dati. Yun yung election. There you go. Brother daw yan ni MMDA. GM. Dating MMDA GM ba yan? Hindi, ngayon. GM pa rin. Si Lipana rin? Yung kapatid. Dating market administrator ng Quezon City, si General Lipana. Oh my God. Yeah, they're in government. May nag-text sa atin na dating involved sa Carambola. Hindi ko na lang sasabihin ko sino. Yung bagong Director General. Executive Director Ng ICI ay si Brian Keith Hosaka. Okay. Former Supreme Court spokesman. Spokesman. Commissioner po yan ng GCG. Iyon. Galing mo. So siya nando doon ngayon. Siya po ang Executive Director. Executive Director. Kumbaga, yung day-to-day, Operation. sagot nito, ayan po yung mga data gathering. Oo. Kasama si Yung Special Advisor to the ICI Mayor Kailangan Benji nito Magal. ng staff. Kailangan nito ng lawyer. Kailangan- Kailangan nito ng forensic accountants. Kailangan nito ng Kailangan nito ng police. Kailangan nito ng mga maglilibot para hindi na mga mabigatan si Cho. Si Chubibo. Ano na naman maglilibot? Hindi, kailangan na niya eh. Hindi. ICI na ito eh. Pare, Because sayang ang photo op. the case build-up will now be at the level of the ICI. Do your work. Hindi ko alam kasi yung SGB, yung Rosana Fajardo, Yes. siya po na magdidirect dyan eh. Yes. No, yung bihasa ito sa The paperwork. auditing. The paperwork. Sa The accounting. auditing, sa accounting,
Pero hindi po kaya na isang tao. Yun ang sinasabi natin. Kailangan meron silang staff. At yan, marami ang staff yan dahil napakadaming dokumentong... Kaya nga sinasabi natin dati na by yung kay halimbawa kay Mayor Magalong, lagyan mo na yan ng mga pulis, investigador, dating mga abogado. Nasanay Siya na yan. Okay, Mayor. Ikaw na yan, Special Advisor. Forensic accounting. Ma'am Rosana Pardo. Ito, kumuha ka na dito. Anong papel ni Babes? Wala lang. Hindi, General Direction. Hindi naman siguro sasakay ito ng jet. Hindi. Papunta ng Jakarta. Hindi naman siguro. Hindi pwedeng gamitin yung mga jet na sinasabi ni Chokay, yung Saldico. Nakaano yan? Standby yan. Please. Impounded. Naalala po niyo po yung kwento ko na 2 cabinet member na lumipad. Naka-jet? Lumipad ng jet. Ang props nila yung mga USEC, ASEC. Kunwari, conference. Yung pala, meron lang nagkaayusan ba? Ika nga. Yan. Tapos meron naman pong dating, ito na yung mga sausaw. Sausaw. Ang dating finance secretary, original sumo, Cesar Purisima. Nagsalita po, dapat ang pinakamataas daw na denomination ng ating pera ay 200. Nahirapan tayo naman. Para daw po ma-prevent ang corruption. Paano naman yung mga trade and transactions, sir? Balik tayo sa 200. Napaka-brilliant naman Hindi nun. 500. I don't know if he was being sarcastic. Kailan sinabi yan? Baka nagbibiro lang Hapon. naman. Baka nagbibiro. Hindi. It was a serious Hindi ko, I've never known him to be a joker. Joker? 200 pesos po daw ang So pinakamalaki. this is a serious, Ganda sa... Brilliant! serious intervention in So, the face of all of these challenges. So yung mga... So wala nang kasi-kasi, magiging cashless society na tayo. Di ba? Kumusta naman yung internet natin? Ewan ko ba? Tapos si Abad. Nagsalita rin? Ay, Nabuhay? buhay muli. Buhay muli. Nabuhay. Easter Sunday ba ngayon? Ba't ang dami? Parang ang daming doon. Ang daming lumal. Ang daming mo nabubuhay. Takala ko, embalsamado na itong mga... Cesar Purisima. Yan. 200 pesos. Ayoko na ikwento yung nagpunta sa Jakarta na... Hindi, yung abad. Hindi. Yung Abad naman... Anong sinabi naman? Pinakamalala ito na nakita ko buong buhay ko. Hayop. Ilang budget na yung hinawakan ko. Ang lala nitong mga insertions dito. Hindi nila alam kung paano gagawin. Yan! Kasi ikaw, hindi ka... Kasi bakit pa nagsasalita kayo? Meron kayong mga Nangyari. skeleton. Oo, ano ba? Ito si Purisima, nagsasalita ta. Ay, nako. But sabad, ikaw nga yung Para DAP bang- Hindi, pidap yun. DAP, PIDAP. Kasama. Ay, nako. Sa'yo nga nanggaling yung farm to mansion. Farm pension. Ng pusa talaga. Ano farm to mansion? Road. Ano yun? Farm to mansion road. Nasa taas. Hindi, mga soft ang tinira nila. Mga soft. Ginawa nga soap yan. Ang farm to mansion, soft? Oo, ginawa. So hindi mo na makikita yung kalsada. Farm to mansion nga eh. Saan? May farm doon. May farm. Di, bakit biglang nagkakasawsawan? Ano to? Ano to mga ito? Abad. Unprecedented! Ayan! 1.5 trillion, sabi ni Hayop, Abad. hayop. Unprecedented. Ano yun sinasabi? Itong Manny, huwag ka na magsasalita, Manny. Sino man? Kasi sabi si Manny, Ano si Manny? those who live in glass houses daw. Ano? Huwag mamamato. Ay, hindi nga tapos Hindi na naman glass houses yung mga bahay Tapos ng na, mga cleared yan. na sila. Cleared na sila. Cleared na sila. Wala naman silang kaso eh. Oo, wala. Pero tuwan-tuwa ako doon sa 200 pesos ang 200 pesos at saka para maiwasan daw ang corruption. Si Secretary Purisima. Pahirapan mo lahat ng tao yan. para lang masolve yung problema sa corruption. Okay. Thank you. Bakit hindi nyo sinolve yan nung nakaupo Nung kayo?
Yun lang ang tanong ko Oo nga eh. Yan ang balik sa inyo eh. Nung nandiyan ba kayo, sabi nga nung kaibigan natin, nung nandiyan ba kayo, what did you did? Ayan. Ayan. Lagot Sige kayo nga. dyan. Lagot kayo dyan. Yan, ang mahirap na. What did you What did? did you did? Sige nga. Ika nga dito eh. Mabuti na yung nananahimik pag ganyan. Hindi. Pwede magsalita, but talk sense. Talk sense. Wag naman yung 200 pesos yung pinakaano. Tapos ito, unprecedented. Mga ganon. Wag na. Alam niyo po, i-discuss niyo yung process. Oo, yan. Kaano mga pagbabago Yan. ang dapat nating gawin para ma-prevent to? With all of these things Kesa sa mga kabulastugan na ganyan, kumbaga naninisi. Yeah. Nung panahon namin, Ganito. napakaganda eh. Yan, ganun ba dating nito? Kaya nga eh. Mabuti mo sabihin, alam mo itong sistema Mabuti dati. pa yung cabinet ni ni Duterte. Walang salita. Hindi nagsasabi. Nagsasalita. They're just enjoying their loot. Oo. Diba? Oo. Well, si Bongo, panaka-naka. Oo. Well, hindi, everyday pa lang press release niya. Everyday press release yun. 9 o'clock ng umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Joel Aksamana, ako si Conrad Banal. Tanggapin muna natin ito. Report from Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ano daw ba mangyayari dyan sa Senado? Si Yusek Bernardo ay naantabayanan na sa Blue Ribbon. Come in, Celi. Okay, ito yung pang-anim na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. May kaugnayan nga sa flood control anomalies na kung saan ang isa sa hinihintay natin na pwedeng maging highlights, itong first time na pagharap nitong si retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sinabi nung una na ito'y nagsubmit na ng affidavit at kung ito'y magsasalita, pwede niyang mapalakas yung naunang testimonya ng kanyang dating tauhan na si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Sinasabi na nag-prepare pa ng supplemental affidavit itong si Bernardo matapos nga yung naging testimonya nitong si Alcantara noong nakalipas na hearing kung saan may pinangalanan nga ito na senador, kongresista at ikanya ikinuwento kung paano yung naging sistema na pagpasok ng flood control funds or yung mga proponent, yung mga mambabatas mula pa lang sa NEPA hanggang sa ito'y maaprobahan bilang GAA. At din yung preparation ng sinasabing 25% na obligation o kickbacks na binibigay sa mga proponent. Kanina na kapanayan natin itong si Senator J.V. Ercito, sinabi niya na baka daw nalilihis itong investigasyon at na-focus lang sa mga senador, pero saan daw ba nagbigay ng napakalaking budget o kickback itong sina Alcantara at Bernardo dahil kung titingnan, sinabi nga na about 1 billion nagkaroon ng delivery sa isang hotel sa BGC para lang ito kay Congressman, ako Bicol Representative Congressman Saldico. So parang na-focus lang daw sa mga senador pero kanina daw ba nagsimula itong malaking modus na ito. So yun ang gusto daw ni Senator J. Garcito na hindi daw sa pagdidepensa sa mga senador pero parang na-focus sa mga senador. So ngayon pakinggan natin, may mga paglilin na ginagawa na naman itong Senator Rodante Marcoleta na kung nakarang hearing ay maaga pa lang ay nagtalo na sila nitong si Blue Ribbon Committee Chairman, Senate President Pro Tempore Pancela Lacson. Pakinggan natin lang itong bahagi ng hearing. Be invited. There is no violation of interparliamentary. Anyway, that's water under the bridge. He will appear, I think, anytime now because he was informed by Senator Ejercito. So can we just proceed? We have a long Sinasabi ko day. po yung tungkol kay Mr. Saldico. All Kung right. sakaling halimbawa nandito siya, we can invite him. Okay. Okay, thank you. No issue there. Okay, so today we will hear the testimony of Mr. or former Undersecretary Roberto Bernardo. Kindly stand up so your oath will be administered by the Director General of the group.
Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take your seat. Thank you. Are you ready to make your statement? Yes po, Mr. Chair. You may proceed. I was summoned to appear today before the Honorable Blue Ribbon Committee and required to Dear testify Senator, in connection with its ongoing inquiry in aid of Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC. Thank you, Selly. Mamaya-maya po, magdi-develop na yan ng star witness na si Robert. Roberto ba? Robert? Roberto na. Roberto. Rubber 2. Yan. Rubber 1. Rubber 3. Okay po. Yung mga nagtatanong, ay yung Sandigan Bayan, inokay na daw yung trial. Tuloy na ang kaso tukol doon sa Pharmally. Executive ng Pharmally may kaso at saka dating opisyales ng Department of Budget. Yes. 54 million lang surgical masks. Yun lang ang kaso. Yun ang umpisa. Anong umpisa? Yun lang ang kaso. At hindi, meron pang iba eh. Ganon? 3 yata ang kaso yan, including yung tungkol dun sa transfer ng ano. Ang problema po, ang mga kinakasuhan lang, etong mga small fries. Dilis. Baka hindi pa dilis. Hindi pa dilis? Hindi pa eh. Bagong panganak eh. Bagong fingerling. Haliliit. Yung mga big fish like yung mga nakachaleko, yung mga ganun, wala. Wala pa sila doon wala pa tayo ron, sa surgical mask. Yung senador ngayon, wala din? Hindi din kasama? Recused sila. Ano pa? Wala pa yan. Wala pa yan. Okay. Ngayon, si Chubibo, sinitay itong mga ano daw? Teka, DPWH saka MMDA. Yung pumping station dyan sa Manila. Pinuntahan nila ni pinagalitan nila ni Mayor Isko. Dumasngos. Dumagoso. Pinagalitan po yung mga public works DPWH official sa Manila. Yan daw pumping station sa Tondo. Sama construction in phases. Sino ba ang congressman sa Tondo? Hindi, 2017 pa yan 2017? Oo. Tapos hindi pa matapos-tapos. Hindi natapos pero hindi mapaandar. Divided into 6 phases. Ito yung yung ang tawag dito Sunog-Apog Pumping Station. Ano yun? Sa Tondo. Sunog-Apog Pumping Station. 2017 pa pala to. Yung daw design, the idea of putting up the pumping station in the first place ay kaduda-duda. Kaduda-duda, yes. Tapos, binadgetan pa na napakalaki, 700 million ata eh. 7 plus, almost 800 million. Sino ba ang congressman dyan? Hindi naman si Chua siguro. Hindi, si Junicio. Ha? Ernix Junicio. Ayun. Hindi naman siguro siya involved. Sino ba mayor noong 2017? Di ba si Dumas Ngos? Sino pa? Wala nang iba. Tapos siya ang galit ngayon eh. Siyempre, di ako na-involved dyan. Anong hindi na-involved? Hindi ako nasabihan. Hindi daw kino-ordinate Hindi ko in-ordinate. Yung ba sabi? Yes. Nung ginagawa, anong ginawa nyo? Nung ginagawa na, nakatanga. So, secretly, in the cover of darkness, naitayo yung 700. Ginagawa yung pumping station niya. No? Wala kayong wala kayong ginawa, sinita? Wala ho. Kasi, akala namin top secret project ba yan? Parang parang yan yung Manhattan Project. Yes. Ganon? Nakatrapal yan. Ganon top secret? Nakatrapal. Super trapal yan. Kulay puti. Hindi, tsaka all these years,
ano yun eh, yun yung nagbabasa Divisoria, gagalangin. So, Napakalala ng baha dyan. Baha ron, talagang At ang solusyon ba doon ay pumping? yung ano. Bakit nagkaroon ng pumping station dito? Yan ang sinasabi natin na walang master plan. So kung ano na lang yung maisip, pumping station tayo. O sige, pumping station. Kasi, Hindi kami At may kasama pondo, dyan. may Hindi kami pondo. kasama dyan. Wala Hindi, kami hindi kasama kami, dyan. kung samantala ko kinonsult nyo, dumasngos-ngos, yung SERP, School of Urban and Regional Planning na UP, para ang alam mo ba yung SERP? Anong disiplin yan? Multidisciplinary yan. Meron silang economist, merong urban planner, arkitekto, engineers, lawyers, health practitioners. Ganyan sila mag-urban planning. Yung mga flood experts, nandyan. Finance guys. So, kumbaga, total package. Kaya pag nagplano yan, ano yung sinabi niya noon? Yung isa sa Batangas daw. Yung isang city, kumpleto yung kanilang plano. Silang gumawa ng CLUP. At ginawang batas. At ginawang batas. Ordinance nila yan. At ordinance, and therefore, walang pwede magbago nun. Yun na susundin nila sa lahat ng Sa lahat project ng gagawin nila dyan. Yan. Ang DPWH, kailangan na yan. Kesa pasyal ng pasyal, punta ng Benguet, ayan, ito, pumunta ng pumping station. Yan, okay yan. Yan. Nakita niya tuloy. Malapit na ito. White elephant ito. Ang sabi po ni Mayor, ano ba? Dumagoso. Isko. Lalo daw lumala yung baha. Ayun. Nakita mo na? Anong nakita mo Ngayon na? lang niya napansin yan. 2017 yan, ha? Maski daw wala yung pumping station, yun daw tubig sa river ay manageable. Ayan, nakita mo na? Pera lang daw kung umapaw. Ay! Galing. Galing. Napaka-brilliant Parang na observation. 200 pesos yan, ha? Parang yung 200 pesos. Lahat po na river, manageable, wag lang aapaw. yan. Mayor naman. Ang problema nga, umaapaw eh. Bakit? Baka kulang sa hukay. Yan, dredge. Dredging muna. Silted na yan. Super silted. Kulay itim na nga tubig dyan eh. Di ba? Wala raw coordination, walang permit. Walang kuryente daw eh. Paano umanda? Walang permit eh. Hindi walang kuryente, hindi na di ba? Paano na-construct yan? 2017 pa yan. Hindi kayo nag-iimbestiga ng mga construction? Never. Wala. Galing. National Security Project to, boss. Yan po yung mga sausaw ngayon. Biglang... Hindi namin alam yan. Biglang daming lumalabas na magagaling. Di ba? Dami. Anong dami? Daming magagaling. Biglang lumabas ang mga magagaling. 200 pesos ba pag... alam mo ba gaano ka, halimbawa, nagkakabayaran po ngayon ng 10,000. Halimbawa, ordinary transaction yan. Okay? Yung 10,000 pesos, 10 piraso po ng mga maliliit ng napakaninipis ng 1,000. Napakaninipis na 1,000. Kung 200 po yan, punong-puno na yung bulsa nyo. Okay? Yan ba practical sa inflation? Sa dinanas na. Halimbawa, pare, used balls. Parang Joel, nag-ball pa. Yung mga gamit na bola, bibili kayo 1 dosena. Dati, 10 years ago, 250 pesos. Sa ngayon po, 450 na. Inflation ang tawag dyan. Okay. So, yung mga transaction ngayon na 10,000, ordinary na yan na cash. Pero para masunod yung gusto nitong si Sumo Original, kailangan mo magdala ng bayong. Para mag-10,000. Yung 10,000, puno-puno na yung bulsa mo doon. Oo. Ng 200. May kasamang yung chaleco, ilagay mo. Anong chaleco? Hindi, para 10,000. Lalagay mo sa mga bulsa. Mga bulsa ng chaleco. Chaleco na. Para magkasya yung 10,000. Kasi umiepal pa eh. Nung kami, walang ganyan. Napakatindi ang mga ngayon. Ano? Mga ganyan, talagang grabe. Wala kaming ganyan dati.
Unprecedented. Gagaling namin nun. Unprecedented. Unprecedented. Parang ba, iingat ka sa pagbibitaw ng mga ganun, Yung mga bitaw ng mga salita. Unprecedented. 1.4. Talaga. Ha? Ganun lang ano dyan. Ang counter nun talaga. Nung panahon namin, wala Yan. yumaman. Yan. Ako lang. Okay, suspended pa po. Balik. Pero maano lang. Sa Bagyo Ano, tayo. hindi, bago tayo pumunta sa Bagyo, alam mo, medyo parang, in a way, basa ko nito parang cry for help or plea for understanding po kay Secretary Chubibo. Yes. Bakit? Ano Tama. Araw-araw mula nung upo siya DPWH. Muntik siya tumalon sa tulay. Pare. Dahil nalulula siya sa pag-discover ng corruption and all that. Grabe. Ang drama. And in fact, ang sinasabi nga niya, there are thousands of projects around the country. And we have no choice. I admit, I don't know how yet to fix it. Yan, pare. Ako'y naisip ko. Sinabi daw niya kay Mayor Magalong. Mayor, nababagabag. Hindi lang yun. Muntik na akong tumalon. Naiintindihan ko. Dahil sa kabibisita mo sa tulay, yun ang problema. Muntik nang tumalon. I would rather sana talagang start sitting down on the table and then plan may at mga loko-loko strategize. dyan, Secretary, bakit muntik lang? Sasabihin. Sana tinuloy mo na. Sobra naman kayo, pare. The guy's frustrated, pare. Buti na nga lang si Most Travel, hindi ganyan, hindi tumalon . Ang problema nun, baka may baliktan niyo. Sir, mabuti na lang hindi kayo tumalon. Hindi kayo naligaw. Baka tanong Iba pa yun. Baka kung naligaw kayo, napatalong pa kayo. Kaya siya napuprostrate. Pero may ocular niya, naliligaw siya. Gaya pumunta siya sa MRT, naligaw siya. CR ang papasukan niya. Diba? Mahirap yun . Mahirap yun yung mga ganon. May mga ganon yun. Tatanong ka sa barrier. Pagkatapos hindi ka makababa. Naku, mahirap yung ganyan. Anyway, we feel you, Secretary. Ang tingin mo pag ganon, pare? If you are the Secretary, you have It a lot of talagang challenges. It's a gargantuan, pare, endeavor. Dyan po ang nasusubukan ng metal ng isang executive. Ang executive, grabe ang pressure, stress ng trabaho na yan. Lahat po sila. Private sector or government sector and everything. Nandun nga yung sinasabi kasi time management. Talaga kung matatabunan ka ng dami-dami mong trabaho, kailangan mo ng time management. A certain time of the day. Ito ang ginagawa ko. Walang ibang pwede umistorbo sa akin. Ganun dapat. Ngayon, kung araw-araw nandun ka sa Chubibo ka, na kailangan merong isang lugar na pupuntahan ng media mahirap. Mahirap yun. Yun yung time management. Isipin mo, narinig mo na ba si Presidente, pare, na magsalita in public, with all of the challenges coming his way. Kitang-kita mo yung mata na nangangalumata yung Presidente. Ay, baka daw, nagtatago daw. Sabi. Hindi nakikita? BBM, Where's the President? For 4 days. Hindi nga, umaten nga nung sa Opong, di ba? Yung sa Aguinaldo. Aguinaldo. Yung kasi yung preparation po. Nagtatago siya Nagtatago daw dami kasi daw may coup attempt. Hindi, kasi ayon sa mga Pulitzer Prize winner. Sa coup try Ano? Na nagplano ang Catholic Church at isang army commander. Isang commander lang? Oo. Kaya kailangan magtago na yung presidente? Ano yung pinalalabas nyo? Duwag si BBM? Alam mo, pag Pulitzer Prize winner ka, huwag kang magpapakuryente kung saan-saan. Baka subukan nyo. May mga balita ako nung nag-aaral yan. Kung gaano katapang. Hindi, tsaka yun. Pag Pulitzer Prize, yung susubukan niya. Pag Pulitzer, huwag kang magpapakuryente. Pulitzer ka na Hindi nga, siya nga nangunguryente. Hindi naman nagpapakuryente. Siya nangunguryente. Siya na nangunguryente. Ay, wala nang mas mataas pa sa Pulitzer. Huwag ka na maghanap noon. Nagpunta po ng Aguinaldo. Dahil preparation para sa Opong. Sa Opong pare. Hindi lang preparation. At reaksyon doon sa dalawang unang Nando bagyo. Sa Mirasol. Yes. Kasi po, puro statistics ang tinatanggap natin. Siguro, nagsawa na rin to. Hindi na ano ba itong mga statistics actual na nangyayari. Yeah.
Pero suspended po ang mga classes. Mainly dyan sa Visayas at saka dyan sa Bicol region. Suspended. At ang sinasabi, bukas daw na umaga. Bukas ba ng hapon? Darating. Darating. Tama, Naging typhoon na eh. Hindi, nandito na eh. Nasa area of responsibility na. Pero Meantime, etong si Nando at Mirasol, may mga umakyat po yung mga bilang ng mga namatay. Landslide. Pero meron mga missing. Okay? Regarding the power po, sabi ang Meralco nag-report, restored na raw. Halos lahat ng areas, restored na ang power. Ang DSWD naman ay nangangako. yan. Handa sila tumulong sa mga pangangailangan ng mga Kababayan natin. nasalanta ng bagyo. Nadagdagan by the way. Nangangako pala. Preposition na sila. Ng mga, By the way. Kulang yun. 3.1 billion pesos worth of relief supplies. Yes. nationwide. Yes. By the- 3.1? Standby funds lang yun. Ikaw naman. Hindi pa yung supplies. By the way, Pera pa lang yun. doon sa Ibibili pa yun. budget deliberations kahapon, doon sa 250 billion na tinastas doon sa flood control, a good part of it, mga 25 yata or 35 billion. Gagawin ayuda. Dadalhin sa ayuda. Akap. Oo. Akap? Akap. Racket siya akap. Iba't ibang klaseng ayuda. Yung akap po, racket siya nung panahon nila sa Aldico. Okay, bakit hanggang ngayon yung pa rin yung... Kailangan mabago rin ang Yung ating sistema na yan. sistema sa response. Merong bago, may sinasabi yung UN, parang Jonat, I don't know if you nasagasaan mo tong yung merong bagong batas daw dito sa atin na pwedeng magdeklara ang ating gobyerno ng state of imminent disaster. Yan po ay hindi pa, kasi yung state of calamity Nandyan na. nangyari na. Nandyan na. At saka ka ngayon, kikilos. Okay? Hindi na raw ganyan ang makabagong technique. Sabi ng UN. Kasi siyempre, nagdi-develop din sila ng mga bagong paraan eh. Ang yung bago daw ngayon, Yung imminent. state of imminent disaster. Sigurado naman tayo, taon-taon, 20 bagyo ang dumadaan dito. At hindi nyo napapansin, lumalakas sa mga bagyo. Hindi ba? Ngayon, kung ang ating response palagi, pagkatapos ng bagyo, tsaka tayo kikilos, ano na yan? Goodbye, dumaskus-kus na yan. Pag ganyan. Hindi, kaya nga yung kagaya nung yung imminent danger na sinasabi natin, the first activity na matagal na natin pinagsasabi dito ay yung mga nakatira, yung mga sa flood areas o kaya sa landslide areas, pwede ba ilipat nyo na yung mga yan? Bakit nga ba hindi ginagawa yun? Kasi wala pong master plan. Diba? Kasi ikaw ang LGU, how do you know kung sinong dapat mo ilipat o ano? Kasi wala kayong plano. Ngayon, wala kayong master plan. May CLUP ho kami. Ano yun? Comprehensive Land Use Plan. CLUP. Sino gumawa? Si Mark Villar. Mark Villar. Patay tayo dyan. Magkatapos yung Hindi lang yun eh. Ang sinasabi ng UN, pare, kapag po kayo reaction lang, pag nagpadala kayo ng tulong, napakagastos. Yes. Yes. Samantala kung anticipated yan. Ano yan? Less. Less daw the po logistical, administrative, etc. Yung risk management, diba? Baguhin. Mababago yung ating mentalidad na anticipatory. Yes. Oo. Pati nga yung sinasabi... Alam naman natin yan eh. 20 typhoons a year. Di ba sinasabi natin palagi, pwede ba lahat kayo, kung hindi man kayo isa-isa or cluster of municipalities, maglagay na kayo nung talagang evacuation area. Hindi yung every time na lang eskwela. Di ba? Yan ang dyan eh.
Eskwela na lang puntahan natin. Hindi pwede yun. So pag po nagdeklara ng state of imminent danger ang gobyerno, napakadaming biglang ma-on na switch. Yes. Ilang araw pa lang, alam mo, may darating na malaking Ilang araw pa lang, alam na natin eh. May listahan na kayo. Meron nang naka-on Checklist, na may mga checklist switch. ka. Alam na natin magnitude. Hindi yung evacuation lang ang ginagawa. Hindi ganon. May checklist ka. Unang-una, kung binaha yun, paano? Di kailangan mo ng bangka? Pumunta. Diba? Kung naka-preposition na yung mga rescuers doon. Yeah. Mas madali siguro. Tapos siguro, kailangan yung mga helicopter ni Saldico. Gamitin na? Hindi nga, na-impound na yan, pare. Pwede bang gawin rescue yun, parang Jonathan? Hindi pwede. Hindi, naka-freeze yan. Freeze? Hold. Pabubulukin doon? Kailangan kalawangin yan dyan. Parang PCGG, no? Hindi ba mauuso fiscal agents dito? Sana mauuso naman. Bagawin nyo naman. Kawawa naman yung mga hindi kumikita sa gobyerno eh. Kailangan may fiscal agents. Tagapangasiwa ng mga assets. ari-arian. Ayan. Para mabulok. Para nakawin. Dalawa. Ano mabulok lang? Wala na dito. Ibig mo sabihin, walang kalaman-laman pala ito? Frozen, finreeze daw yung assets ni Ko yung... AMLC. AMLC. Nag-file sa AMLC. Sinabi, nag-file lang? NBI. Anong gagawin ng AMLC ngayon? Siyempre, titingin sa langit. No? Ano kaya? Magdadasal? For guidance. Patay tayo rito. Bakit kaya hindi atupagin ni... Sino bang niyan? Bangko Sentral ata eh. Bangko Sentral. Governor Remolona. Dalawa yan. At saka Insurance Commission, nandun din. Bambuhin nyo muna yan. Kailangan po ng taong bayan eh. Lalo na ngayon. Eto na. Nandito na yung mga mag-chuchu. Andiyan na ba yung mag-chuchu? Mag-chuchu. Oo, super chuchuhan. Pag-chuchu niyan, maraming may involved dyan. Di dapat mabilis ang galaw nyo. Tsaka yan, anticipatory dapat yan. Ayan. Kasi pag hindi nyo na-anticipate, wala na yan. Yan nga sabi ko, Valle Verde 6 truck. Kahon-kahon. Hindi kayo stenographer lang. Hindi. Never kayo naging stenographer lang. Ministerial lang daw. Ministerial. Doon ako na Ministerial? Naririndi ka ba dyan? Naririndi ako doon. Sa ministerial. Para makahugas kamay. Walang kasalanan. Ministerial lang ho kami. Wala po kami Talagang power wala dyan kami power po dyan. Ministerial lang kami. Ba't ka nakahanap ng 140 doon sa concourse? Bakit yung mga ministerial kumikita rin? Yan. Time check. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ. Karambola! Babalik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Medyo na po. Good morning. Oo, si paring Jonathan bumiyahe. Bumiyahe ba tawag doon? Yun daw po Angat San Roque Dams. Maaring magpakawala ng tubig. Ako. In anticipation, itong darating yung opong, I suppose. Kasi mapupuno yung dam. Kapag daw po maulan na maulan, ang galing dito kay Bagyong Opong. Sabi po ng Pag-asa, maaring magpakawala raw pa ng tubig ang Angat. Ano yun? So, kawawa yung mga taga-Bulacan? Well, kailangan mag-warning na at umikot sila ron. Pag nag-warning na, tapos na yung trabaho nila? Kailangan talagang tumulong sila sa pagpalikas. Dahil ang daming tatamaan yan eh. San Roque Dam po, tuloy-tuloy daw yan. Nagdi-discharge. Hindi, yung Binga Dam. Tuloy-tuloy ng pagpapakawala ng tubig eh. So, mapupuno yung San Roque. Kasi yung galing sa Binga, tutuloy papuntang San Roque. Ano yan eh, level yan eh. So, kailangan daw po magpakawala rin ng... Matagal nang sinasabi yan eh. Tuwing magpapakawala sila ng tubig, binabaha yung mga downstream. Downstream. Oo.
Wala ba spillway talaga? Ang ginawa kasi spillway dyan, yung mga... Ilog. Yung po mga ilog mismo na yun, napakababaw na. Silted na at may mga nakatira na nandun. May ano pa nga, nagre-resort dun eh. May resort eh. So, ganun ang gobyerno natin. Bahala na kayo sa buhay nyo. Basta papakawala kami ng tubig. Ganun ba ka walang puso? Hindi ba dapat yan gumawa kayo ng paraan para hindi naman maperwisyo yung mga tao doon sa... May right of way issues naman kung gagawa ka ng spillway, alternative spillway. Whatever. Kailangan gumawa ng paraan. Hindi po yung... Kailan lang pinirmahan ang right of way? Habang buhay, ganyan na inaalala ng mga tao dyan eh. We already know na malaking, di ba, disaster. Binabahay mga yan. Nag-overflow yung mga rivers kasi yun lang ang tanging spillway. Hindi ka mukha doon sa iba, yung talaga may dedicated na spillway yung mga dams. At yun maintenance sa taon-taon kasi nga nagkagulo-gulo yung ating... Tsaka hindi tayo magaling sa maintenance ng mga ganyang infrastruktura gaya ng spillway. Tingnan mo yung Manggahan Floodway, pare. Yung buong banks nun mula Pasig, Cainta, all the way to Rizal, may mga nakatira. Okay. Nag-warning din po ang LTO. Okay. Ito yung preparasyon natin sa bagyo. Okay. Yung Pag-asa, ang warning nila, magdasal na kayo. Naku. Dahil papakawala ng tubig. Yung aggat. At saka yung magdasal na kayo. Kawawa kayo eh. Diba? Yung mga datamaan ng mga pinakakawalan tubig dyan. Etong LTO naman daw, wag na lang kayo bumiyahe papuntang Bicol. Yeah, yun ang winarning naman. Visayas, Mindanao. Lalo na yung Bicol daw. Dahil advise all motorists. Severe tropical typhoon. Sabi po yan ni Bigor Mendoza II. Ang kanilang pinirmahan niya raw yung travel advisory. Ayan. So puro warning. So wala nang biyahe by land. Paano yung mga ano kaya? Paano yung mga relief goods? Pwede yun. Yung relief goods galing sa bahay ni Saldico, dyan sa Valle Verde 6. Pwede ibiyahe yun, pare? Yung mga kabyar at makalan. Okay. Alin? Sinasakay doon sa truck mula sa bahay ni Saldico. Yung mga paghahanda po sa bagyo, no? Pare, wag bumiyahe, sabi ng LTO, kasi baka makaharang lang kayo sa mga essential roads and thoroughfares na gagamitin sa immediate delivery ng relief. Ayun. Kuha mo. Wag niyo muna, i-postpone niyo muna biyahe niyo. Wow, laking bagay. Laking bagay nung... Ayos, nag-a-analysis sila dyan, sila LTO Chief Vigor Mendoza. Ganda yan. Meron pang sinasabi itong LTFRB. Yung dadagdagan daw ng jeep dyan sa Commonwealth Avenue. Alam mo yung Commonwealth? Oo, Commonwealth Avenue, papuntang Fairview. Yan ba sinasabi nila magdadagdag? Magdadagdag ata. Tapos 2 linggo o 2 buwan daw isasara yan eh. So, para daw maibsan yung traffic, magdadagdag ng public para hindi na gumamit ng kotse. Tingin mo mangyayari yun? Pero yung lanes, kailangan ayusin nila yun, bro? Pero teka muna, ang Commonwealth meron ng stasyon na. May release na, natawag ito, commuter railway, di ba? Alin? Ang Commonwealth. Hindi, may gagawin ulit. Itutuloy yung MRT-7. Okay. MRT-7. May mga portion na isasara sa Commonwealth. May mga portion na isasara. So, as a temporary measure siguro. Ganon. Ang sinasabi kasi ng LTFRB, magdadagdag daw sila ng Commonwealth Avenue. PUBs on Commonwealth Avenue. Yan po ang utos ni Secretary Giovanni Lopez sa LTFRB. I think bunga ito na dahil sumakay yung mga USEC ng public transportation ito nakaraang linggo. Nakita nila kailangan lagyan dyan. So yung pagdagdagan mo lang, okay ka na?
as a temporary measure. Temporary lang. Okay. Sige, thank you. Meron daw pong tinatag na Interagency for PUV and Commuter Safety. Ba? Interagency, ha? For PUV and Commuter Safety. Sino yung mga agency na yan? Hindi ko alam eh. Hindi niya sinabi eh. Kasi daw po, merong ang units na inisyo na franchise dyan, almost 4,000 para sa Commonwealth. At ang sinasabi niya, yung franchise na inisyo dyan versus sa actual na lumalabas na mga sasakyan ay magkaiba. Kasi kung meron daw 4,000 na units available dyan sa rota na yan, bakit walang masakyan ang mga tao? So, kailangan daw may gawin sila. Kailangan daw i-check ng LTFRB kung yung mga may hawak ng franchise, totoo nga bang ginagamit yung rota? Wala sasakyan, pero merong franchise. May franchise. Ano nangyayari dyan? Kapag daw hindi, ginagamit, babawiin na yung franchise. Use it or lose it. Yun. Baka naman minamanage nila ang kanilang rollout ng kanilang ibibigay sa iba. Ng, Bakit may kailangan bang may limit ang franchise? Kailangan nyo everyday, sinurvey mo yung sasakyan. Paano kung yung 4,000 kulang pa rin? Paano kung yun out of the 4,000, 20% niyan ay maintenance? Nasa maintenance. Di mo alam kung ano. Ang kailangan malaman dito, ito yung punto ko, pare. Ano ang volume dyan sa rota na yan? Hindi po makukuha yan based on number of PUBs or franchise. Kailangan may actual ka na pag-aaral, ano ba ang volume? Yun ang sinasabi natin matagal na Ano ba ang volume dyan sa rota na yan? Tapos, tsaka mo ima-match yung franchise mo. Hindi yung parang baliktad yung process nila. Parang arbitrarily, okay, lagyan na natin ng ganitong karami. May 4,000 franchise dyan Pero ang daming walang masakyan So kulang pa rin. Lagyan natin ng Hindi, baka daw hindi ginagamit yung franchise. Okay. Ayan. So, yun ang i-review nila. Dapat po siguro ang pag-aaral, ano ba talaga ang volume ng rota na yan? At tapos, kailangan mag-adjust yung number ng franchise na ibibigay doon. Baka ganun dapat, hindi ba dapat ganun? Tingin ko ganun. Ay, nako. Parang baligtad ata to si Lopez Parang medyo may butas yung kanyang reasoning. So kailangan daw reviewin. Tanungin yung mga may franchise. Ginagamit nyo ba yan? Ginagamit nyo ba yung franchise nyo? Yun. So wala silang monitoring. Ibig sabihin ba walang monitoring or what? Kasi problema po yung public transport Yung Commonwealth, notorious yan. Isa pang notorious yung Ortigas. Kasi ang daming bayan dyan. Di ba? Binangonan, Antipolo, Cainta. Ortigas, sabi niya, extension, yung papuntang Oo. Ako, grabe dyan. Ang hirap po. Di ba tayo, nung pumunta tayo sa Antipolo, kakapagod pala bumiyahe dyan. Notorious yan. Isa pa po, yung Marcos Highway, ng papunta sa naman. Sa kabila naman yun. Sa kabila. Yan papuntang east. Oo. Ang dami niyan. Okay. Tapos isa pa yung south. Yung papuntang Paranaque, yung may NLEX na dyan at Skyway. But still, lalo na. Kaya mahirap yung puro piecemeal Hindi kayo sumusunod sa master plan. Ayan. Wala nga master plan Ang sinasabi ni Jonat, meron daw Pero wala, hindi ko pa nakikita yan Matagal ko na hinahanap yung transportation master plan. Yung sinabi ko sa iyo, merong gumawa. Ad hoc. Ng numbered bus routes. Ayun, yung kinuwento mo na isang araw. Kung gusto mo, from point to point, matagal yung biyahe mo doon.
Pero pwede ka kasi, patuloy mo yung biyahe mo, tapos sumakay ka na iba, tapos doon ka naman sa kabila lumipat, ganun. Pero isa lang ang ginagamit. Yun ang pinakamaganda Pero sistema. yung connectivity mo nga nun, yung paglipat mo mahirap dahil yung lalakaran mo at yung distansya dito sa Nasa Pilipinas. diskarte mo na ngayon yun. Kung totoo, yung mga ruta po ng mga buses, may linya, numbered. Okay. Madali mo diskartehan kung pupunta ka na kung ilan lipat ka. At doon ka sa kalsada mismo na madali mo lumipat. Saan mo nakita ba yan? Merong nagpadala sa akin Okay. Based on their study raw. Ito yung magandang... Numbered. Kasi ganun sa Singapore. In fact, sa Singapore, dati, nandun, may booklet yan. Bus numbers lang nandun, bro. And then you can check kung anong oras yung buses na yun sa particular Lahat ng major cities, pare, ganyan na system nila sa bus. Kasi hindi naman tayo matren Wala tayong masyadong tren So, bus muna. Pero itong style ni transportation chief. Kailangan daw reviewin yung mga franchise kung ginagamit. Ngayon, kung hindi ginagamit, ito yung sitwasyon dyan. Kung hindi ginagamit yung 4,000 na franchise na yun, magdadagdag ka. Ang tanong ko, ilan ang idadagdag mo? Alam mo ba na yung idadagdag mo sapat na? Hinula lang ngayon, bro. Ayun na nga. Kaya kailangan natin malaman ano ba talaga volume dyan. There are ways to determine that. Data gathering nila. Kailangan ayusin. Napaka-modern na po ngayon. Yung mga ganyan, gagamit ng extrapolation, ng survey, ang ganyan. Gagamit. Can I bring up something, pare, bago tayo matapos, pare? Ito. Ayan na, gumaandar na yung ICI. Yung sa Senado, that's fireworks. Malalaman natin, importante. Pero ako, optimistic ako sa ICI. But gusto ko lang malaman yung extent ng investigation nila. Dahil right now, ang kinakabahan yan, pare, yung mga, yung sa bureaucracy, gobyerno, at mga ilang, big fish na sinasabi malamang madawit. But meron akong gusto ko isa pang katanungan na it's really bumabagabag sa atin na pag-uusapan natin ito. I bring this up dahil ito may isang feature article na cute sa isang pahayagan natin na ang lead niya ganito You know it's bad when even business leaders could not help but join the parliament of the streets. At itong article, may mga quotes nito mga business leaders na kilala natin, taga MAP, taga Makati Business Club. And then you think about sariling agenda yung mga business leaders. Precisely. Ito may kinakabahan sila because, at sasabihin, ba't sila kakabahan? Look, itong mga nagma-money laundering nito, yung sila sinabi na pumupunta daw sa casino. Marami pa akong alam na pagkakataon mag-money launder pare sa private sector ang gagamitin mo. Magbibili ka yung isang high-priced condominium yan complex. Nga daw na uso, Suddenly, ubos. Don't tell me. Kilala ko yung mga sales manager nitong mga property developer na to. They will say, primacy of values. Hindi ka pa sa pwedeng bumili ng cash nitong mga kailan dumaan ka sa proseso. Excuse me, I don't think that's happening. Ganon din itong mga ilang rent seeker na bumibili ng per square meter pare na, di ba? I mean, ang akin dapat lumawak ng investigasyon, pati private sector sa pool. Nakita mo ba yung kay Almendras? Yun na nga. Sorry, boss ko dati yan. Mahal ko yan si Boss Rene. Rene Almendras, dating energy secretary, cabinet secretary. Ano yung ginawa niya? Nagpakuha siya. Well, okay, Rene. Nagmarcha ka dyan. Then nagpakuha siya katabi ng isang replika ng buhaya. Ganon. At nakalagay dun sa caption niya, bayan ko. Saan lumabas yung photo? Sa Facebook. Sa timeline niya. Siya nag-post? Oo nga Sana rin. Hindi kapal na naman ikaw yan. Nag-post na lang iba. Hindi naman makapal. Siguro frustrated din siya. Sa akin makapal but siya. I have to comment nga doon sa timeline niya. Na, bakit nagbabalikan yan? Nandiyan naman yung mga buhaya, even the past presidencies, hindi gusto lang naman dito. Gusto ko tanong sa'yo, meteorya ka ba? Oo Bakit nagbabalikan yan? Nagsalita yung 200 pesos daw. Na, 200 pesos. Si Cesar Purisima. Si Abad. Abad, dating ano ba si Abad? Budget Secretary. Budget Secretary. Ni Pinoy. Ano yan? Unprecedented corruption. Si Babes Romal. Babes Singson. No, during my time,
ito lang ang ginastos ko. Ayan. Dahil wala ka naman kasing ginastos na Wala ka naman kasing infrastructure. Na si Boss Rene, wala naman sinabi, pero nagpakuha katabi ng Hindi, buhaya. ang lakas ng meaning, no? Oo nga, ang lakas ng meaning. So, parang, Noong panahon namin, walang buhaya. walang buhaya. Look, Ano ang meaning noon? ang akin ganito, ICI. Bakit ngayon sila, bakit nauso Yeah. yan, bumabalik? Tapos, Ano yan? Meron ba silang agenda? Meron tapos bang- yung kaibigan natin si Bakit sabay-sabay? Si Apa Ungpin na nasa Makati Business Club, siya yung we will closely monitor and ensure that there is transparency. Alam mo, paring Apa, transparency dyan sa inyo sa Makati Business Club has to be also conducted. Kasi di ba? I mean, walang nangyayari no na hindi rin natin nakikita na ganitong kalalaking mga Hindi yan eh. Alam ko, ako, I'm sure, alam nila na may nangyari nung panahon nila. Kaya for the longest time, tahimik sila eh. Bakit bigla ngayon, naglabasan sa lungga? Etong mga daga na to. Ang sobra ka naman daga. Pag ganun, as a newsman, sobrang laking daga naman. as a newsman, curious ako. Yeah. I would be too as an editor sa yan. Bakit biglang-bigla naglabasan? Meron sila agenda? Merong are they looking forward to 2028? You know what? The way you put it, pare, tama tong lead na to. You know it's bad when the business leaders are now out there. You know it's bad? You know it's bad. Kasi bias yung lead na yan. Pero sobrang bias. In your point of view, you know it's bad dahil itong mga to may agenda. May agenda na, pare. May agenda. Oy, sabi po ng it's a study by done by the universities in Germany, yung Ruhr University. Ruhr? Ruhr. It's a region in Germany. Yeah. The ang Pilipinas daw po ay ang pinaka-disaster-prone country. Nako. 21 years na number 1 tayo sa disaster-prone. Nako, sabi po yan ng German. Sabi yan nung study nung German University. Ruhr University. Tayong tapos ganyan nangyayari sa ating mga infrastructure projects. Pumping station na walang kuryente at walang permit. Ay, lalo nakakatakot yan. Diba? Pero hindi nakakatakot to, bro. Magaling to. Pink eh. Ito, pink shirt. Magaling to. Pink ba yun? Oo. Only, Dilawan. Hindi, Dilawan. Pinkian. Balik na Pinklawan, sorry. Balik na sila. Balik na sila. Sakala po ni Jonathan de la Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon po, meron tayong special coverage. Ayun. Special to Hindi ordinary. Dapat special Special. Special. May ice cream. At saka cherry on top. Special talaga. Angkor lang yan, pero magaling yan, pare. DWIC special coverage po ang next programa. Kasama natin si... Ano ba pangalan nito? Bahala daw ako. Ganda ng tao eh. Okay. Darwin. Ano pangalan? Si Darwin. Darwin ano? Daryl Justin. Darwin ako naman. Daryl Justin. Madaling makalimutan ang pangalan nito eh. Oo nga eh. Showbiz, masyado? Generic sa showbiz, okay. Sa ating pong special coverage, ang susunod na programa si Daryl Justin. Sa Karambola.